Yan. Good morning. Good morning mga idol. Good morning. Welcome pong muli sa ating channel. Ito pong muli inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati ng isang umaga. Pero bago ang lahat, shoutout po na sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga viewer, gayon din sa ating mga follower. At siyempre mga idol, saan man kayong panig ng ating mundo naroon o maging dito sa ating bansa, ay binabati ko kayo ng isang masagana at manigong bagong taon. Pero yaman din lang, tapos na at nakalipas na ang nakaraang taon, tatahakin na natin ang panibagong taon, itong year 2025. Pero siyempre, kung ano man yung mga nakaraan natin, sana na ipabaon na natin ito sa nakalipas na taon, 2024. At ito nga, tatahakin na natin ang panibagong yugto sa taong ito ng ating buhay at pamumuhay. Pero siyempre mga idol, tayo naman bilang mga vlogger, wala tayong pinipiling panahon o pinipiling araw at oras. Yaman din lang na nakaraos na tayo sa nakaraang taon. Naway itong taong ito na ating tatahakin ay maging maayos at masagana ang ating pamumuhay. Pero balikan natin ang napipintong rally ng Iglesia ni Cristo. Nalalapit na yan. Sa January 23 ay masasaksihan na natin ang pinakamalaking rally na magaganap dito sa ating bansa. At ngayon pa lang, talagang pinaghahandaan na ng mga ating kapatid sa iglesia na yung pagrarally ng peaceful rally ay magaganap. Pero siyempre kung ano-ano pa rin ang lumalabas sa iba't ibang social media tungkol sa sistema nitong rally, huwag na nating intindihin yun at ang ating subaybayan itong mangyayari na gaganaping rally. Kung ano man yung mga ibinablog ng ating mga kapwa vlogger tungkol sa sistema ng magiging rally, may tenga tayo para pakinggan. Pero ang higit sa lahat ay antayin natin yung talagang kaganapan. Di ba tama? Gaya ng nabanggit na natin sa ating mga nakaraang video, ang isasagawang rally ng Iglesia ni Cristo ay nakatitiyak tayo na peaceful rally. Huwag nga lang ito mahaluan ng mga tinatawag na infiltrator o yung mga gusto lang lumahok para manggulo. Pero sana naman, yung mga makikilahok, sumabay na tayo kung anong kapayapaan at katahimikan na nais mangyari ng ating mga kababayan na Iglesia ni Cristo. Dahil ang rallying ito ay para sa kapayapaan at tahimikan ng ating bansa. Ngayon, kamustahin natin ang mga nakaraang lumipas sa ating taon. Naging happy ba naman ang pagsalubong nyo sa taong ito? At alam natin na ang karamihan sa atin, bago sumapit ang paghihiwalay ng taon, ay may kanya-kanyang idinaraos na kasiyahan at paghahanda sa pagsalubong sa bagong taon. Kaya nga, nawa,
kung ano man ang ating mga minimiti bago pumasok ang taon, kung ano ang ating mga pinapanalangin, ay mangyari na matupad sa atin. Para naman, itong buong panahon ng taong ito na ating tatahagin, taong 2025, maging maayos ang lahat. Kaya nga mga idol, dito sa amin, yung mga ibang Iglesia ni Cristo na naghahanda tungkol sa nalalapit nilang rally, ay may mga kumausap na nga sa inyong lingkod kung kami ba o ako ba ay sasama tayo dyan mga idol. At siyempre, obserbahan din natin ang sistema at magiging kaganapan nitong rallying ito dahil bilang mga vlogger tayo, yan ang ating inaabangan. Pero sana naman, doon sa mga ating mga kababayan na nais dumalo o makinahok, umayon na lang tayo kung ano ang takbo ng mga pangyayari. Huwag nating haluan ito ng kung ano-anong mga pagmumula ng hindi maganda. Kaya nga, sana maging handa ang lahat dito sa gaganaping rally. At may mga iglesia tayo ni Cristo nakausap na sila raw talaga ay para sa kapayapaan. At totoo naman yun. Ang iglesia ni Cristo kailanman ay hindi pinagmumula ng anumang uri ng kaguluhan. Dahil nasisiguro natin na itong lumipas na taon, ang bawat sambahayan ng Iglesia ni Cristo ay may kanya-kanyang panalangin para sa papasok na taon. Kaya nga mga idol, tayo bilang mga mamamayan nitong ating bansa, ang hangad natin mapaganda at maging maayos ang takbo ng ating pamahalaan para naman mapaglingkuran nila tayo ng maayos at maibigay ang mga nararapat nating kailangan para sa kapayapaan nitong ating bansa. Alam niyo yung mga tao dyan na naghahaka-haka ng kung ano-ano, yan ang may mga masasamang hangarin na hindi dapat mangyari. Kasi sa totoo lang, karamihan sa ating mga mamamayan may mga masamang layunin dito sa mga magiging kaganapan nitong peaceful rally na gaganapin ng Iglesia ni Cristo. Pero gaya nga ng nabanggit natin sa una nating video na sana naman kung kayo lalahok at dadalo, huwag na kayong magsisisigaw ng kung ano-ano tungkol sa pagmumulan ng kaguluhan. At higit sa lahat, yung mga placard, mga banner, kung ano-ano pa man, huwag na kayo magdala. Oo. At nabanggit ko na rin sa mga unang video natin na ang bawat lokal ng Iglesia ni Cristo na dadalo dito sa peaceful rally may kanya-kanya na silang destinasyon kung saan sila naka-assign. Oo. Kaya nasisiguro natin na ang rallying ito ng mga Iglesia ni Cristo ay talagang organisado. Oo. Dahil nga, nabanggit ko na rin, may mga kanya-kanyang tagapangalaga ang Iglesia ni Cristo sa kapayapaan tulad ng mga iskan at iba pang mga may tungkulin sa Iglesia na siya ang mga ngasiwa tungkol sa kapayapaan nitong kanilang peaceful rally. Ngayon, yung mga ibang organisasyon dyan o yung ibang mga sekta ng ating pananampalataya
Hindi natin alam kung sila ay may mga kaukulang tagapamayapa din na nangangalaga sa kanilang line-up. Dahil ang Iglesia ni Cristo, totoong organisado at detalyado ang bawat galaw ng kanilang grupo. At nabanggit ko na rin ang bawat lokal na dadalo riyan ay siguradong na-briefing na sila o natagubili na kung anong dapat nilang gawin at kung paano nila tutuparin yung mga tagubilin na itatagubilin sa kanila. Kaya nga mga idol, napakaswerte ng rally natin ito kung may dadaos ito ng mapayapa. At tandaan nyo, mga Iglesia ni Cristo, kapag yan lumahok sa ganyang mga sistema ng pagrarally, hindi yan tatagal. Dahil ang Iglesia ni Cristo hindi pwede sa pangmatagalang rally-rally na yan. Kung ano magiging tagubilin sa kanila, yun lang ang kanilang susundin. Halimbawa, ang tagubilin, pagkatapos ng mga panalangin, ay kalas-kalas na at iwahiwalay na. Tulad na nangyari nga, nabanggit ko niyan sa Luneta, noong panahon ni Erap. Pagkatapos ng panalangin ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo na inatasan, parang bulang naglaho ang mga kaanib na unti-unting nangawala. Malamang sa araling gaganapin ito, kung ganyan din ang magiging sistema, hindi magtatagal ang grupo ng Iglesia ni Cristo at magsisibalik yan sa kanilang lokal para idaos muli ang mapayapang rally tungkol sa panalangin. Magdadaos na sila ng mga panalangin bilang pasasalamat na natupad nila ang tuntunin na pinatutupad ng kanilang pamamahala. Pero mga idol, kung halimbawa man, kumalas na ang mga Iglesia ni Cristo sa rally dahil kung hanggang doon lang ang kanilang pakikipag tunggali sa sistema ng rally, kung ilang oras lang sila, kung ilang ano lang, mag-uwian yan, mag-aalis yan. At malamang ang maiiwan dyan, yung mga iba-ibang sekta at iba-ibang grupo. Dahil kung ang tagubilin pagkatapos ng panalangin ay maghiwa-hiwalay na, gaya ng nangyari sa Luneta, ganon. Dahil ang Iglesia ni Cristo hindi pwede sa pangmatagalang pakikipagbaka sa anumang larangan. Dahil kung ano lang ang tagubilin, yun lang ang kanilang gagawin. Kung ang tagubilin, line up lang, tahimik, yun lang. Pagkatapos nun, kung ang tagubilin hiwa-hiwalay na. Kanya-kanyang uwian na yan sa bawat lokal. At magdadaos ulit ang panalangin bilang pasasalamat sa kanilang ginawang aktibidad. Yan lang mga idol, kaya masasabi ko sa ating mga viewer, sa ating mga follower at sa ating mga subscriber, kung nais nyo makilahok at makiisa sa gaganaping rally nitong Iglesia ni Cristo, kailangan kung anong Agos, sumabay lang kayo. Para maging maayos ang lahat. Dahil dyan mga idol, makikita nyo kapag nag-umpisa na ang rally ng Iglesia ni Cristo, makikita nyo kung paano ang disiplinadong kaayusan sa lineup ng mga Iglesia ni Cristo. Dahil yan, hindi yan kagaya ng ibang mga sekta o ano pa mang samahan o ano pa mang organisasyon na may kanya-kanyang biyahe. Sa Iglesia ni Cristo, mula sa pamamahala hanggang sa mga lokal-lokal na tatagubilinan, organisado at disiplinado. Kaya walang dapat ipangamba ang ating mga mamamayan ng Iglesia ni Cristo ang pagmumulan ng kaguluhan.
nabanggit ko na rin sa mga unang video natin, kung may pagmumulan naman ng kaguluhan dyan, ay hindi sa panig ng Iglesia ni Cristo. At nabanggit ko na rin, ang bawat lokal na may kanya-kanyang linya o destinasyon na idadaos na rally ito, ay mapayapa ang kanilang hanay. Kaya doon sa makikilahok, sana naman huwag nyo sirain ang malinis na layunin sa pakikiisa ng rally ng Iglesia ni Cristo. Kasi lahat naman tayong mga mamamayan nitong ating bansa, isa ang ating layunin, kapayapaan at katahimikan ng ating bansa. Higit sa lahat, kaunlaran. Di ba tama? Well, mga kaibigan, salamat ng marami sa maikli nating kwentuhan ito ay sinamahan nyo ko. Nawa ay naging masagana ang pasok ng taon sa bawat tahanan nitong ating mga kababayan. At muli, binabati ko kayo ng isang masagana at maligong bagong taon sa taong ito na year 2025. Iwan na natin ang masamang masalimuot na nakaraan sa year 24. I-welcome natin ang masagana pagpasok nitong year 2025. Pero mga idol, ito pag muli ang inyong lingkod, si Boyet ng Vlogs TV, ay muling bumabati ng isang magandang umaga saan man kayong panig ng ating mundo naroon o maging sa ating bansa. Nawa ay nasa mabuti tayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Alam nyo ba mga idol, ang rally ng Iglesia ni Cristo nito nagaganapin, bagamat dito sa Pilipinas yan gaganapin, maging ang mga lokal sa iba't ibang mundo na miyembro ng Iglesia ni Cristo ay makikiisa dito sa gaganaping rally. Hindi man sila makarating ng personal dito sa ating bansa, makikisimpatya sila sa rally nitong Iglesia ni Cristo dahil lahat sila ay miyembro sa kabuuan ng Iglesia ni Cristo. Maraming bansa ang may mga iglesia na ni Cristo, kaya kung saan bansa sila naroon, malamang makisimpatya rin sila at makiisa sa rallying ito na gaganapin dito sa ating bansa. Kaya yan, mga idol, akala nyo ba tayo lang ang nakaantabay sa mangyayaring rallying ito? Hindi. Ultimo, iba't ibang bansa na may Iglesia ni Cristo ay nakaantabay dito. Maging ang ibang mga mamamayan doon ay inaantabayanan itong magaganap na rally sa January 2025. January 13 yan, mga idol. Ngayong 2025. Kaya sa lahat ng mga Iglesia ni Cristo sa buong mundo, saan man kayong panig ng ating mundo naroon, ay binabati ko kayo ng isang masaganang bagong taon at mapayapang pakikisa sa aktibidad na gagawin ng kabuuang miyembro ng Iglesia ni Cristo. Okay na mga idol, muli ako nagpapasalamat at sinamahan nyo ako sa may sandali nitong ating kwentuhan. Kung may mga comment kayo mga idol, huwag nyo kalimutang ilagay dyan sa comment section. At kung may mga katanungan kayo, at kung mga bago pa kayo mga idol dito sa ating channel, huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe at pumindot ng ating bell button para maging updated din kayo sa ating mga video. At ilike nyo na rin ang mga video ito na inyong napapanood para marami makaalam sa ating mga pinagkukwentuhan. Okay na Kung nagpapasalamat sa inyo itong yung likod, si Boyet ng Vlogs TV. Hanggang sa muli mga idol. Alam!